Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Today is an okay day. It's not too bad. Lunes ngayon, generally, ang lunes namin hindi naman masyadong kalakasan. Pero ngayon, mukhang bumabalik na yung merkado. Yung nawala nung December na halos, kala ko nga, palugin eh. Diretso, alam niyo naman ako, puta, kilala niyo naman ako eh. Basta ako, diretso lang ako, sabihin ko sa inyo kung malulugi o kumikita. Pero yung nawala nung December na masyadong malaki yung ibinaba ng sales namin, ngayong January nakakabawi. Pumipitik na uli ang merkado. It sounds and it feels like nung December hindi lang talaga masyadong lumalabas sa mga tao dahil nag-iipon nga ng pera o sa mga bahay nila kumakain. Pero ngayong January naglalabas na uli ng pera ang mga tao. Today is an okay day. It's not too bad. Average day na parang katulad lang din nung mga bandang October, yung January. Na-expect ko ngayon, medyo lalakas pa ng konti kasi kung ngayong January, unang linggo pa lang, ganito. Ang expectation siguro, baka pataas na, uptrend na, kasi tapos na yung market correction So magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Today is an okay day. Kung meron kang mga makikitang tanong, you are welcome. Ayan. Pero for the meantime, yung mga tanong tayo, doon tayo sa mga tanong mag-focus. Wag doon sa good morning. Kasi obviously, yung mga... Sinabs pala to. Regular viewer ko yan. Sinabs GL. Sige. Special, in every rule, there's always an exception. And Nabs GL is an exception to the rule. Sige, go. Pagsilbihan natin yung mga tanong mo, Pilipinas. Yung mga sakit ng ulo mo, yung mga problema mo, yung mga agam-agam mo, yung mga duda mo, isa-isahin natin ngayon lahat ng mga sakit ng ulo mo. Magandang umaga sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga nasa ibang bansa. Paalala ko lang ulit, sa mga nasa ibang bansa, mag-iingat kayo. Masyadong maraming linta na gustong kunin yung pera ninyo. Expect mo na kapag nag-abroad ka, masyadong maraming tao, yung bigla na lang kamag-anak mo na, bigla na lang nagmamalasakit sa'yo. Pero totoo, hindi talaga ikaw ang pinagmamalasakitan niya. Ang pinagmamalasakitan niya yung sarili nila, gusto nila makuha na yung pera mo. So, ganun kasimple ang konsepto, iingatan mo ang sarili mo pag mag-a-abroad ka at lagi mong aalalahanin kung bakit ka ba talaga pumunta sa abroad. Kung pumunta ka dyan para sa diploma, then kunin mo talaga diploma. Kung pumunta ka dyan para sa pera, then umuwi ka rito ng maraming pera. Kung pumunta ka dyan para malaman na ng resume mo, then siguraduhin mong malaman ng resume mo pag uwi mo ng Pilipinas. Kung ano eksakto yung dahilan kung bakit ka nag-abroad, yun din dapat yung maiuwi mo pagdating mo sa Pilipinas. Kasi diretsahan, karamihan sa mga nag-abroad, nakakalimutan nila kung bakit sila nag-abroad. Sige, go. Tanong po ito kay JR Mansa Cariñas. Idol, taga-squatter po ako at biglang pumasok ang chismosa naming kapitbahay at nanggugulo at pinabarangay namin. Pero sabi sa barangay, hindi daw trespassing yon kasi wala naman kaming titulo ng lupa. Tama po ba yon, Idol? Trespassing yon kasi sa inyo yung bahay. Tangina naman. Pag hindi nila bahay, trespassing yun, nakikipasok sila sa bahay ng may bahay. Ganon kasimple yun. Hindi naman titulo ng lupa ang kahit rights yan, sa'yo pa rin yung karapatan dun sa lugar na yun kahit rights yan. Rights nga di ba? Hindi totoo yun. Kahit kaninong bahay na lang pwede nilang pasukin, kahit kaninong bahay na lang pwede nilang pagnakawan. Tangina, ka-istupiduhan naman yan. Ka-istupiduhan naman yan. Hindi ganun yun. Ulitin ko, hindi ganun yun. Sige, next question. Tanong po galing kay Romel Bodolio. Tanong lang, Idol. Tama ba ginawa ko? Nag-cheat asawa ko. May dalawa kaming anak na babae. Hindi ko natiis pagtingin ko sa mga lumang pic namin na send ko sa kanya. Pag nagparamdam, bobo ba ako doon, Idol? Ex niya yun? Ex niya. May mga anak kayo So, okay lang yung regular communication doon sa ex mo. Kasi nga may mga anak nga kayo. Diba? So, okay lang yung dapat nga regular ang communication para magpadala yan Diba? Hindi naman pwedeng papabayaan mo siya magbuhay binata. Ako, diretsahan lang puta. Pagka ganyang klase yung lalaki, paputol mo titi niyang putang inang yan. Diretsahan lang. Kasi okay, sige, inanakan ka ngayon. Pagkatapos ngayon ng responsibilidad, iiwan na ngayon sa'yo responsibilidad, tapos bubuhay binata, putang ina. Pagka ganyan, putang ina. Kaya nga sabi ko sa inyo, puta, hindi ako pwede maging politiko Pag ako ginawa niyong politiko, puta, gagawa ako ng mga absurd na batas, na mga bagay na hindi niyo pa naririnig mula nung pinanganak kayo, katulad niyang paputol yung titi ng mga putang ina. Diretsahan lang naman sa akin Tangina, gagawa-gawa ka ng bata, tapos ngayon magbubuhay binata ka, iiwan mo ngayon sa babae yung mga anak mo.
Ano kalokohan yan? Diba? Kung hindi mo pala gustong anakan yan, tangina ba sana sa bibig mo pinatok, lintik ka. Kinang inakang hayop ka. Bubuisit na naman ako. Tangina kasi. Next question. Tanong ni Joffel Bautista, may talata din po ba kayo ng Biblia na nahirapan? Nahirapan po kayong intindihin? Anong talata po ito at papaanong paraan mo po siya naintindihan? Nako, putang ina mo. Halos buong Biblia, di ko naintindihan. Brother, makikisuyo muna sandali. Halos buong Biblia, hindi ko naintindihan. Diretsuhin lang kita. Hindi naman ako propeta. Hindi ako propeta. Yung iba nalilito sa akin eh. Nagbabasa lang ako. Naiintindihan ko lang yung iba. Pero hindi lahat. Kapal-kapal ng Biblia. Alam mo, it just so happen nga lang, tsumamba nga lang kayo na yung mga tinatanong nyo sa akin ay mga bagay na saktong alam ko din. Pero hindi ako propeta, hindi ako mahangaral, hindi ako pastor. Putang ina nyo, content creator. Ordinaryong taong bahay lang ako, ano ba? Yung iba, akala nila propeta ako eh. Huwag ka malilito, Pilipinas. Huwag ka malilito. Kahit kailan hindi ko i-claim na propeta ako. Although may mga bagay na nababasa ako sa Biblia tungkol dyan sa mga propeta. Pero hindi ko kahit kailan i-claim na propeta ako at buong Biblia naiintindihan ko. Dediretso lang kita. Karamihan sa parte ng Biblia di ko naintindihan. Ganun na lang, mas madali sabihin yun. Bakit? Kasi sa kapal kasi ng Biblia. Siguro kung may mga alam ako doon, baka siguro mga 1/4 lang, ganun. Nung dami ng mga bagay na nandun. Baka nga wala pa sa 1/4 yung naiintindihan ko eh. Hindi ko alam eh. Pero sigurado ako sa'yo, mas marami hindi ko naintindihan. Sigurado ako ron. Kasi ang dami kong tanong. Ang dami kong tanong, sobra. Sobrang dami kong tanong. Isa sa mga tanong ko, yung kung kailan ginawa ang kung hindi nyo napapansin sa Biblia, nagbe-make sense yung Biblia dun sa creation yung konsepto na dun sa Genesis, sa pangatlong araw ginawa yung araw. Ngayon, anong araw ngayon yung tinutukoy na unang araw at ikalawang araw kung sa pangatlong araw palang ginawa itong araw natin? Sa mga hindi nagbabasa ng Biblia, oo, nakasulat yun. Sa pangatlong araw palang pinaghiwalay yung araw at gabi. Yung malaking tanglaw para tumanglaw sa umaga, that's araw. Yung malaking tanglaw upang tumanglaw sa gabi, yun yung buwan. Yung araw, ginawa yan sa pangatlong araw lang eh. Ano ngayon yung unang araw? Diba? Meron ako nababasang ganun. Meron din akong konting idea. Pero definitely, I'm not getting the full picture. Isa pa, naunang ginawa sibulan muna yung yung mundo ng mga halaman bago ginawa ang araw. Paano nangyari yun? Hindi ko gets yun eh. Hindi ko gets. So baka meron kayong paliwanag doon bakit nauna yung mga halaman bago yung araw. Ang dami ko ring tanong. In case hindi nyo alam, marami rin akong tanong. It just so happen nga lang na yung mga tanong ninyo na naitatanong nyo sa akin na nasasagot sa mga isip ninyo, nauna ko nang tinanong sa sarili ko. Ganon yun. Sige, next question. Tanong po ni Carion Narcesa, tulong po, may babae po ang asawa ko, tapos ginawang dalawa na kaming asawa niya, tapos pareho sila gumagamit ng illegal drugs, at palagi nilang trip ay 3 kami sabay sa kama. Pwede po ba ako magreklamo kahit nung una ay ayaw ko ang ginagawa namin, pero ngayon nagugustuhan ko na kasabay ang illegal drugs? Kanya-kanyang trip yan eh. Ako, ito suggestion ko lang sa inyo. Just stay away from illegal drugs. Kung trip nyo mag-orgy, trip nyo yan eh, diba? Pero ako naman, coming from the perspective na, wag na lang natin pag-usapan yung masama at mabuti. Kunyari, hindi ko sinasabing alisin natin ang moral. Pero ang sinasabi ko, alisin natin yung konsepto ng masama at mabuti. Sa'yo yun eh. Pero, alam mo, diretso. Practice moderation. Ito sinasabi ko sa inyo, Pilipinas, practice moderation. Stay away from drugs. Tapos lahat ng mga iba na hindi naman illegal, practice moderation. Dahan-dahan lang. Huwag masyado. Bakit? Kasi lahat ng bagay na sobrang masama, nakakamatay. Sumobra ka sa drugs, nakakamatay yan. Sumobra ka sa Madadrain ka dyan, mamamayat ka. May nag-message, may nag-comment nga dito eh. Pumayat ka yata, idol. Huwag ka mag-alala, hindi yun dahil sa paglululo. Marami rin kasi akong problema eh. So syempre, diba, parang katulad nyo lang din. Dinadaan lang din sa pangiti-ngiti. Bakit? Syempre, hindi, ano mang magagawa sa akin ng pagsimangot, diba? Ano magagawa sa akin ng lungkot-lungkutan? Diba?
Sa akin, simple lang naman ang konsepto Pag may problema, resolvehin na kagad. So, ganun ginagawa ko. I'm heeding to my own advice. So, doon sa mga putang inang bobo, tatanong pa sa akin na, ikaw ba, nasusunod mo yung mga advice mo? Oo, eto, tingnan mo, ginagawa ko na. May problema ako nire-resolve ako sa sarili kong problema. Bugok. Ganun lang naman Pag may problema ka, resolvehin mo na kagad. Huwag ka na magdrama. Walang pakinabang sa pagdadrama. Pag may problema, resolvehin. Problema, resolvehin. Diba? Tingnan mo, nung katulad dun sa inyo, mukhang wala naman kayong problema Bakit? Nagdadrugs yung lalaki, nagugustuhan mo na. Yun nga lang, stay away from that. Kasi, magkakasakit ka dyan, matotrouble ka dyan, masisira utak mo, masisira katawan mo. Alam mo na, magkakasakit ka dyan. Yung threesome naman, kung nagugustuhan mo na, kanya-kanyang trip yan diba? Kung yun ang trip ninyo, wala namang problema sa'yo ron, wala akong issue dun. Hindi ko sinasabing tama yan Huwag niyong bobohan. Hindi ko sinasabing tama yan. Ang sinasabi ko, diretso. Kung wala kayong problema dun, then wala kayong kailangan resolbahin. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Reagan Josh Lagok, Brother Chai, ano magandang gawin if wala ka pang pagawa ng IDs at wala kang naipong pera like back to zero, pero maraming na-experience, then minalas at bumalik sa simula? Ano ang magandang simula para may angat ulit ang sarili? Naipakita ko na sa inyo yun Kahit naman wala kang ID, makakapasok ka sa kahit saan And when I say kahit saan, ibig ko sabihin, yung mga entry types of job na tipong parang magbabasura ka, ganun, o mga construction ka, blah blah, etc. Dito na lang yan sa ilalim. Ngayon, ganun kasimple yun sex trip, tapos sunod, nasa porn site na sila. Huwag nyo lang bibidyohan, hindi ganun. Huwag nyo bibidyohan. Tangina, sakit ang ulo nyo dyan. Alam mo, simple lang naman yan Going back to sa original na tanong nung kanina, just don't, alam mo yun, stick to the tried and true. Ganun na lang. Stick to the tried and true. Kung bibidyohan yung sex nyo, huwag kayo magdadrugs, stay away from that. Kung ano man yung sex trip nyo yan. Pero make it sure na discreet at hindi nyo na kinikwento. Don't kiss and tell. Mga basic principles ba? Basic principles. Ngayon, tungkol dun sa isa na back to zero, yung nakita nyo na yan, pinakita ko sa inyo yan galing sa Tondo. Piso lang ang daladala ko dun. At legit yun. Wala makakapag-debunk nun. Bakit? Wala naman talaga ako ibang pwesto ron. Wala ako kakilala ron bukod kay Ashley. Nakitira kala ako sa bahay na may bahay nun. Piso lang ang dala ko Hindi yun parang, alam mo yun, may sabi nung iba parang, akala daw nila, nung pumunta sila ron, akala daw nila, kasi may kondo kasi doon, yung Deca Homes, akala daw nila may kondo ako ron, tapos doon ako natutulog doon sa kondo sa gabi. Kahit anong oras ka pumunta sa akin, may mga iba nga, medyo may pagkawalang hiya pa Pumupunta, alauna ng madaling araw, mangangatok, tulog na ako, putang inang yan. Na-appreciate ko naman yun. Nagbigay sila ng anong tawag dito? Ng mga parang bote-bote ng kung ano man yung binibenta nila. Merong nagbigay sa akin ng jam nun Tapos may nagbigay din sa akin ng parang chili garlic, ganun. Dumating galing pa ng Laguna. Pero tangina, alauna ng madaling araw. Consider na alas 6 ng umaga yung hanap buhay ko. Gigising ako alas 5 ng madaling araw. Tanginang yan. Pero pinakita ko sa inyo kung paano bumalik sa wala, Pilipinas. Pinakita ko sa inyo yan. Bago ako nandito ngayon sa bagong branch ko. Oo, may bago na akong branch. Bago ako magkaroon ng bagong branch, nakita nyo mismong nagsimula ako, piso galing sa Tondo, namamasura ako. Diretso, kung ano gagawin ko, kung back to zero ako, andun na nga mismo back to zero O ngayon, ano ngayon ang gagawin ko? Ano yung ginawa mo dati nung nasa zero ka? Wala namang nagsimula. Well, maliban na lang mayaman pamilya mo. Pero kung mahirap ang pamilya mo, tas alam mo naman na nanggaling kayo sa wala, kung ano ginawa mo pagkatapos mong lumabas sa eskwelahan, dumiskarte ka na. Diba? Wala namang problema ron. Dahil mamasura ka, ganun. Okay lang yan. Wala namang masama ron Wala masama sa pamamasura. Marangal na hanap buhay yan. Kumikita ka na maayos na pera dyan, basta sisipagan mo lang. Mag-iipong ka lang. Yun na mamasura ka na nga. Tangina, ulam mo pa, ham. Ulam mo pa, lalamove. Ano tawag ito? Food panda. Diba? Sa akin, Pilipinas, sobrang simple ng konsepto Pagka walang-wala ka, beggars can't be choosers. Kung ano yung mga hanap buhay na nasa paligid mo, trabahuhin mo. Kung ano yung available sa'yo, yun lang yung trabahuhin mo. Mag-apply ka sa kung saan-saan. Kung wala talaga, pwede ka naman mamulot ng basura, tapos ibenta mo. Pwede ka mag-barker ng jeep, pwede ka mag-construction worker. You can do anything. Pwede mong gawin kahit ano. You just have to make sure na malakas ang katawan mo, huwag kang kakain ng mga basurang pagkain. Ano ibig ko sabihin? Gulay-gulay ka muna pansamantala. Kung ano yung readily available sa'yo na murang pagkain na makakapagpalakas sa katawan mo, huwag ka mag-noodles. Tangina, syempre, matik yung magkakasakit ka sa bato, tapos magkakasakit ka na iba-ibang klase ng sakit. Tapos hindi mo ngayon mabebenta yung lakas mo kasi wala ka halos lakas pagka may sakit ka. Pero yun ang suggestion ko sa inyo, kung ano man ang mahahanap buhay mo, trabahuhin mo na lang. Kahit ano pa yan.
Yun nga ang dahilan kung bakit wala akong judgment dun sa iba eh. Naiipit lang talaga sa sitwasyon, wala silang ibang mahanap buhay, katulad babae. Paano mo naman pamamasurahin ng babae? Yung ibang babae, binibenta pepe nila para sa pera. Yun ang dahilan kung bakit wala akong judgment sa ganun. Bakit? Kasi sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. Tangina, kaysa magnakaw ka, kaysa magbenta ka ng drugs, di ba? Debenta mo lang yung pepe mo. Lesser evil yun. Evil pa rin, pero lesser. Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Hindi ako mahilig mapaghatol sa kapwa-tao. Ine-entertain ko lahat ng idea. Pero hindi ko rin sinasabing mabuti yun, ha? Huwag niyong mapagkamalian, hindi ko sinasabing mabuti yun. Ngayon, ang sinasabi ko, kung ano mahahanap buhay sa paligid, kanatan mo na. Kasi beggars can't be choosers. Huwag ka na mamiling manager ka pa, supervisor ka pa, kung walang-wala talagang ma-applyan. Kung ano trabaho dyan sa paligid nyo, namamasura, construction, o kung ano man, pansamantala lang naman yan. Hanggang dumating sa punto that you have enough credibility, you have enough money para makapag-apply ng trabaho kasi makakabili ka na ng maayos, decenteng damit, tapos makakapagpa-print ka na ng resume, makakapagpagawa ka na ng ID kasi sabi mo wala kang ID. Makakapagpagawa ka na ng ID, simulan mo muna sa barangay ID, mura lang yun, wala pang 500 piso yun. Yun, next question. Comment po galing kay John Lloyd Totol. Pangarap ko po magtrabaho sa inyo bukod sa marami akong pwedeng matutunan sa business, marami din po akong natututunan sa inyo pagdating sa realidad ng buhay. Hindi naman tanong yun eh. Statement yun. Ko. Okay. O kung sa mga interesadong mag-apply sa akin ng trabaho, pwede kayo mag-PM sa akin. Sabihin nyo lang, apply po. Basic. Kasi bibigyan ko yung series ng questions sa mga walang kakwenta-kwentang tanong na kahit gano'n kaka-estupido kaya mo sagutin. Ilang taong ka na? Babae ka ba o lalaki? Wag ganun. Ganun. Wala kakwenta-kwentang tanong. Ano problema ng pamilya mo? Ganun. Ano sira ng ulo mo? In case hindi nyo alam, mga pinikukuha ko rito por mga siraulo katulad ko din. Sige, next question. Brad Chichester, gusto ko yumaman pero wala akong fire. Dapat ko muna bang sagarin ng kahirapan? Sunugin nyo yung bahay nyo. May fire ka na, putakin na ka. Kailangan sagarin ng kahirapan. Tangina. Alam mo, hindi ganun ka hirap yung konsepto ng pagyaman. Maghanap buhay ka lang. Hanap buhay ka, tapos kumita ka, tapos huwag mong gastusin. In case hindi nyo alam, yun ang pinakamabilis na paraan para yumaman. Kumita ka na marami, huwag mong gastusin. Kaya sabihin, panik ka. Siyempre, may mga bobo na naman dyan, katulad ng Macho kagabi. Sintonado talaga po, tangina eh. Sintonado eh. Hindi yun ang tinutukoy ko, tanga. Ang tinutukoy ko, yung kapritsyo mo na pa-deliver ka ng pa-deliver ng Shopee, tangina, yung anak mo, pinababayaan mong tumatakbo lang yung tubig, tapos pinaglalaro sa CR, 1 oras na siya doon, naglalaro lang, nagalulok lang. Yung mga ganun, alam mo yung mga, ang dami nyong mahahanap sa mga buhay ninyo na mga bagay na hindi nyo naman talaga kailangan pagkagastusan, pero pinagkakagastusan nyo for no apparent reason dahil lang masaya o wala ka lang talagang pakialam sa pera. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Bryce Alexis Barrios. Good morning po. May tanong lang po ako sa madalas na pagkakataon, ang Diyos po ba talaga ang nagbibigay ng pagsubok o suliranin or tayo ang gumagawa ng sarili nating problema? Tayo gumagawa ng sarili nating problema. Diretsahan sa madalas na pagkakataon. Meron din namang tsamba. Hindi mo na maiaalis yun eh. Hindi naman, alam mo, diretsahan, hindi mapantrip ang Diyos. Hindi mapantrip ang Diyos. Kung ako pagtitripan ng Diyos, papayag ako eh. Bakit? Ay, ibig sabihin nun, binigyan ako ng atensyon para pagtripan ako. Pero hindi mapantrip ang Diyos sa haba ng panahon na nagbabasa ako ng Biblia at saka ng Quran. Hindi mapantrip ang Diyos. Sa madalas nga na pagkakataon, wala siyang pakialam sa mga ordinaryong taong bayan eh. Yung mga taong hindi rin naman naghahanap sa kanya, wala siya masyadong pakialam dyan. Bahala siya, live and let die, tapos pagdating sa dulo, tsaka ka lang niya hatulan. Sa madalas na pagkakataon, ganun nakikita ko sa Diyos eh. Yun ang ugali niya. Hindi siya mapantrip, hindi rin siya mahilig makialam. Papakialaman ka lang niya, pag gusto mong pakialaman ka niya. Gusto mo sumunod sa kanya, yan, pakikialaman ka niya, tutulungan ka pa niya. Pero hindi mapantrip ang Diyos na, namang problema na sa buhay, lagyan ko ng sakit yung anak niya. Tangina. Hindi ganun ang Diyos eh. Yung iba tanga eh. Ako na lang bakit yung anak ko pa? Masama ka. Sinisi mo pa Diyos. Putang, baka nakakalimutan mo, bago nagka-cancer yung anak mo, pinakain mo ng hotdog yan. Yeah. Puro hotdog, puro ham, puro tosino, meat products, processed meat pa, tapos mga canned goods, noodles. Bakit? Kasi yun yung gusto ng putang ng bunganga ng anak mo. Kasi yun din yung sinasaksak mo sa bunganga ng anak mo. Ayaw mo kasing tigilan eh. Kasi paano? Yung tuwa ng anak mong importante sa'yo, mas importante pa sa'yo matuwa yung anak mo kaysa maging healthy at manatili siyang buhay. In short, ikaw na rin ang pumatay sa anak mo, tapos ngayon sisisi mo ngayon sa Diyos, gago. Sa madalas na pagkakataon, tayo rin gumagawa ng sarili nating kalokohan. Tayo rin ang gumagawa ng sarili nating kalokohan. Meron nga ako na panood na TV series, yung Lucifer.
Yung TV series sa Netflix. Si Lucifer doon, cool guy. Cool guy si Lucifer na para bang ang dating bida siya ron, ganun. Tapos, merong isang lalaki na parang sinisisi kay Satanas na kaya daw siya nagkaganon kasi daw bla bla si Satanas daw kasi tinukso siya. Sabi ni naman ni Lucifer, tangina niyo. Ba't ako lagi lahat ng sinisisi ninyo? Hindi niyo alam na kayo mismo sa sarili niyo gumagawa ng sarili niyo kalokohan. Mas marami pa kayong kalokohan kaysa sa akin sabi ni Lucifer. May mga tao talaga ganoon May mga tao ganoon sukat maniwala ka walang Diyos. Diba? Mga demonyo nga naniniwalang may Diyos O, patay, game over. Yeah, next question. Tanong ni Joaquin. Ayan. Boss, bakit hindi religyong Islam ang napili mo? Ano yung nakita mong mali rito? Dahan-dahan lang. Wala akong sinabing hindi ko napili ang Islam. Wala rin naman akong sinabing napili ko Islam. Dalawa nga pinopromote ko Bala ka nang mamili dun sa dalawa. I have made an official, statement. Galing mismo sa akin ito. Kung magbabasa kayo ng religious realm, yung dalawa, I strongly suggest yung dalawa. General suggestion ko ito, Biblia at saka Quran. Yun ang masasabi ko dun. Yung dalawa, Biblia at saka Quran, yun ang basahin ninyo. At sabi mo, bakit yung dalawa na yan? Taka naman, kung di mo napansin, sobrang dami nilang miyembro. In case hindi nyo napansin, yan dalawang religion na yan dalawang galing sa mga libro na yan, ang top 2 pinakamaraming religion sa buong mundo. Yun. So, it's worth reading. Diba? At hindi ko rin sinasabing tama ang Quran, hindi ko rin sinasabing tama ang Biblia. At hindi ko rin sinasabing mali ang Quran, hindi ko rin sinasabing mali ang Biblia. I strongly suggest basahin mo yung dalawa. Hanapin mo na lang dyan sa dalawa muna. Unahin mo na muna yung dalawa na yan, tapos tsaka mo ngayon check yung iba religion. Yun na muna yung gawin yung priority. Kung ano ba, maghanap ka ng totoo, maghanap ka ng Diyos, hanapin mo muna sa Biblia, hanapin mo muna sa Quran. Tignan mo muna dun. Pag hindi mo makita dun, tsaka mo na ngayon tignan yung iba. Yung mga Vedas, yung mga sulat ng mga tropa ni Buddha, etc. etc. Sige, next question. Tanong po ni Eugene Joseph Gutierrez. Parchay, kailan ang perfect timing mag-upgrade ng business? Kapag ka sobrang stable na ng business mo. Unahin nyo muna stability. Tuloy-tuloy na ba pumapasok ang pera? Maayos na ba sistema? Kasi hindi mo gugustuhin mag-upgrade ka ng business. And when I say upgrade, yung tipong mag-branch out ka na o magpapalawak ka ng negosyo, tapos pinalawak mo, ang sistema mo may diferensya pa. Tanga na, lalawak yung diferensya. Lalawak ang diferensya. So, unahin mo muna stability bago expansion. Sige, next question. Tanong po ni Cyrus J. Corpus. Good morning, Idol. Paano po ba ang tamang pag-cash flow ng pera sa negosyo? Kailangan may pumapasok. Tapos yung ito, pinaka-effective na cash flow. Ito, pinaka-effective na cash flow. Kumita ka, wag gastos sa kapritsyo. Yun, meron pa ba mas effective na cash flow kaysa doon? Kumita ka, huwag mong gastos sa kapritsyo. Kasi alam mo, ito problema nung iba Yung cash flow, may pumapasok talaga na pera. May lumalabas din na pera. Okay, ayos, healthy yung negosyo. Tapos inilabas yung 50% para sa pamilya. Putang ina. Ang dami gumagawa ng ganyan. Tangina, lahat ng bills nila, binabayaran ng negosyo. Diba? Na okay lang naman yun kung malaki na negosyo mo. Pero kasi simula pa lang, 2 buwan pa lang yung negosyo mo, tapos pinababayaran mo na kagad sa negosyo mo yung putang inang kapritsyo ng anak mo. Diba? Trouble ka talaga dyan. Importante yung pumapasok, importante yung lumalabas. Pero, ang pinaka-bottom line yan, saan napupunta pera? Kung napupunta yung pera, papasok din sa negosyo, para dun mismo lumago yung negosyo, okay yun. Pero kung yung pera, putang ina, papunta rin sa bulsa mo, tapos gagastusin ng pamilya mo sa kapritsyo nila, putang ina, in trouble ka. Hindi bali ko sobrang laki na ng negosyo mo, pwede kang kumurot ng paunti-unti. Pero takina, kinukurutan mo 75% para lang mamasyal ka papuntang Boracay. Tapos ngayon, mamumroblema ka ngayon, mangungutang ka ngayon sa Bombay. Putang ina. Sige, next question. Tanong po ni Kent Mark Diaz. Brother Chai, ano ang magandang gawin kung overthinker ka at nape-pressure ka na maging overdoer ka. Tigilan mo yung putang inang kaya isip ng kaya. Gaano pa karami bang kasing ideas ang gusto ninyo? Gaano pa karaming ideas? Gaano pa karaming komplikasyon ang gusto nyo pang isipin sa putang inang mga ideas ninyo? Ang iba kasi, ang iniisip sa ideas nila, yung komplikasyon. Hindi mo na lang i-execute, tapos pag nagka-problema, tsaka mo resolbahin. Yun ang tama May idea ka, execute mo na kagad, tapos pag nagka-problema, resolbahin. Pag sobrang daming problema, hindi talaga ma-resolba, then you have a situation. Ngayon, doon ka na mga mag-iisip kung dapat mo pa pang ituloy o dapat mo na itigil. Ganon kasimple yung konsepto. May naisip ka idea, execute mo na kagad. O, sabi mo, hindi, tanga ka yung desisyon na ganon. Oo nga. Bakit? Sino ba naman makakapagsabi kung tanga o hindi? Malay mo gumana.
Hindi mo lang alam, pero napakaraming music artist, yung mga tinanggihan muna ng mga record label bago pumutok yung mga tugtog nila. Halimbawa, pinakamagandang halimbawa dyan, alam niyo yung Bohemian Rhapsody, di ba? Yung Bohemian Rhapsody, yung Mama, just killed a man, forgot again, she said, no, the trigger now is dead, Mama, life has just begun. Yun, di ba? Bohemian Rhapsody. I'm just a poor boy from a poor family, blah 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 blah, there's a society. Yun, Galileo Figaro. Hindi nyo alam kung gaano, pinagtawanan pa yan nung una bago na ilabas. Nung mailabas, putang ina mo, record label sa buong mundo sabog. Tangina, wala lang kayong kamalay-malay, pero hindi nyo alam kung gaano karaming brilliant ideas yung nanatili na lang sa mga utak ninyo kasi ayaw nyo i-execute. Alam mo, tangina, lahat naman tayo kayang gumawa ng kahit anong putang inang idea. Pero halos walang gustong kumilos. Diba? Yun ang problema eh. Alam mo, yun ang dahilan kung bakit ang sabi ni yung isa sa mga oligarchy na kumokontrol ng buong mundo, I want a nation of doers, not a nation of thinkers. Bakit? Kasi wala masyadong pakinabang sa nation of thinkers. Puro na lang kayo isip ng isip, wala na kumikilos. Tanginang yan. Alam mo, life in general is about execution. Oo, you may have good ideas, pero anong pakinabang ng mga good ideas mo kung hindi mo naman i-execute? Diba? Ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. At ganoon din naman ang pag-ibig na hiwalay sa gawa. Paano mo mapapatunayan na iniibig mo siya kung hindi ka naman willing bumiyahe ng malayo para sa kanya? Diba? Kasi hugot pambansang hugot kwento lang sabihin ko. Pambansang hugot kasi si katabi ko ngayon eh. Shoutout ka muna. Shoutout Pilipinas! So ayan, wala po akong tulog 24 hours pero nandito ako sa ating nag-iisang Lodi Chichester kasi ito talaga ang reason kung bakit nandito si Pambansang Hugot. Ayan. At si Pambansang Hugot po, pwede po ako konting promote po sa channel. Sige, banata mo na habang pinapatay ko itong putang inang grasshopper. Takot ako. Si Pambansang Hugot po ay merong nabuong channel sa social media at nagsisimula na rin dito sa pagiging content creator dahil po yan sa nag-iisang Chichester po. Ayan. Bunga po ng isang Chichester. Maraming salamat, Pilipinas. Ayos. Okay, next question. Tanong po ni J. Mark Etno, Sir Chai, anong masasabi mo sa traslasyon ng Poong Nazareno sa Quiapo? Wala ka naman specific na question tungkol dun eh. Ano masasabi ko dun? Traslasyon yun, umiikot. Minsan may nadidisgrasya, pero madalas na pagkakataon, okay naman. Umiikot lang, ganun. Yun ang masasabi ko ron. Bakit mag-vlog na ako? Anyari? Ayan na po. Ay, tanong po ni Ayo Gravamen, ano po ba buong katungkulan ng tao? 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun. Nirecite ko na lang sa inyo. Basahin nyo ngayon sa mga Biblia ninyo kung magtsatsaga pa kayo. Google nyo na lang. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Next question. Tanong po ni Gia Mia, Master, paano mo masasabi na successful ka na? Hindi mo masasabi yun hanggat buhay ka pa. Pero, yung long term dalawa kasi yan eh. Long term at saka short term success. Short term success, may pinlano ka, gumana. Success. Pinlano mong tumae sa CR na hindi ka natay sa short mo, success. Nakarating ka ron. Diba? Diba paglabas mo, success? Success. Alam mo, nagkakalituhan lang dyan. Ginagawa lang nilang tangina. Yang putang inang konsepto ng success-successan na yan. Ang daming tao nagsasuccess-successan eh. Tangina, ang dali-dali lang naman magyabang eh. Successful, ang dali-dali lang magyabang. Ang daling manghiram ng kotseng hindi sa'yo. Ang daling pumasok sa bahay na hindi sa'yo kasi naka-open house yun, kunyari sa'yo. Ang daling putang ina pumunta sa kung saan man putang inang malayong lugar, pamasahe lang ang gastos mo, mag-video ka doon, magdudong-dudong ka doon, bahala ka na sa buhay mo kung anong trip mo, tapos magkunyari kang success-successan. Ang dali-dali lang yan eh. Tangina, ang daling pikein ng success eh. Ang daling pikein ng success. Alam mo, simple lang naman ang konsepto eh. Pag may plano ka, gumana yung plano, success. Ganun lang yun. Sobrang simple ng konsepto. Pero ako, ang tinitignan ko ng pinaka-overall na success, pag hindi ako na-impyerno. Success yun, putang ina. Isipin mo yung konsepto na putang ina. Sige, politiko ka. So you have power. You have money. Sikat ka pa. Dati ka artista. You have fame. You have money, power, fame.
Money, power, fame. Yan ang sinasabi nila eh. Ang dami-daming nagsasabi ng ganyan eh. Ngayon, sinasabi, indirectly sinasabi. Pinalalabas nila yung mga lifestyle nila, ganun daw ang itsura ng success. Tanga, hindi ganun ang itsura ng success. Actually, you may find it interesting, ganun ang itsura ng expressway papuntang impyerno, tanga. May mga daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang wakas niya ay mga daan ng kamatayan. Hindi mo lang alam, it may look flashy and glamorous at face value. Pero behind the scenes, you don't fucking understand the bones inside their closets. May sungay kasi dito. You don't see the bones inside their closets. Tangina, Brad. Ang lupit nun kung imagine mo na, sobrang yaman mo, bilyonaryo ka. Politiko ka pa, tas artista ka dati. Tapos, papunta ka pala ng impyerno. I'm on a highway to hell. I'm a highway to hell. Parang ano po, walang pinagkaiba po sa naglota tayon ka ng buong buhay mo, tapos papunta ka rin ng ano. Tangina. Para masunog sa Sunog impyerno. lang. I'm on my way to the promised land. Tangina, promised land ka ngayon. Tangina, walang mas worse dun, ano? Yung sobrang yaman mo, sobrang tindi ng kasikatan mo, sobrang lupit ng kapangyarihan mo, tapos pagdating sa dulo, ayaw kang tanggapin ng Diyos. Ay! Woohoo! Successan pa kayo mga putang ina nyo, ha? Bahala kayo sa buhay nyo. Sige, next question. Tanong po ni Katsuhito Villano Sasaki, ano po mas importante, boss? Ang maging isang mabuting leader or maging isang masunurin na follower? Parehas. Alam mo yan, ang hirap sa mga tao, ang hilig-hilig nilang paghiwalay ang putang inang yan eh. Ang hilig-hilig nilang paghiwalayin. Hindi ko maintindihan kung bakit, alam mo namang dalawang magandang sistema yon, pinaghihiwalay mo pa. Sana ang pinaghihiwalay mo, yung masama at mabuti. Diba? Yung gumagana at saka yung hindi gumagana. Eh parehas gumagana yan, ba't di mo nalang saksak sa sistema mo parehas? Before you become a good leader, you have to be a good follower. And once you have become a good follower, then that's more than half of the job done on being a good leader. Kasi kung paano magaling na follower ka, papasa mo na lang yung sa mga nasa ilalim mo pag leader ka na eh. Nung ako nagsisimula, ganito ginawa ko, ganito ginawa ko, ganito ginawa ko. Tuturo mo na lang ngayon sa kanya. Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Hindi naman ganun kakomplikado yun eh. Ang dali-daling maging good leader pag magaling kang follower. Pero paano ka magiging good leader kung di mo nasubukan paano maging magaling na good follower? Diba? Magaling na follower. Hindi ko maintindihan yung konsepto ng may mga tao gustong tumawid doon. So, good leader, good leader, good leader. Walang gusto maging good follower. Putang ina mga bobo to. Tang inang yan. Gusto mo maging good leader, ayaw mo sumunod sa boss mo. Gusto mo maging good leader, ayaw mo sumunod sa manager mo. Gusto mo maging good leader, ayaw mo sumunod sa kung sino man yung putang ina tinuturing mo putang inang propeta. Hindi ko maintindihan itong mga tao na to. Lahat na lang gusto maging good leader. Alam mo, sabi sa Biblia, mga minamahal, huwag maging guro ang marami sa inyo, sapagkat inyong nalalaman tatanggap kayo ng matinding hakatulan. Sa Biblia, hindi pinapayagan masyado maraming guro. Ano ka? Tangina nga, may mga tao gusto, nasa posisyon agad sila, ayaw nila pagdaanan yung proseso. Kaya nga yung ibang umalis sa akin dito, baka yung mga yon pag tinanong mo kung gusto nila yumaman, nasagot nila oo. Pero pag pinapakita na sa kanila na kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan, ayaw nila. Putang inang yan. Eh di sige, gawin mong boss yung sarili mo. Tignan natin kung may mapala ka nang wala kang malay kung paano sumunod. Paano mo pasusunurin yung tao mo kung ikaw nga di ka marunong sumunod? Anong kaya mong ibigay na wala sa'yo? Diba? Sobrang basic principle nun eh. Paano mo pasusunurin ng tao kung ikaw mismo butata? Ano gagawin mo? Pasusunurin mo sila sa pagkabutata mo? Putang ina naman talaga. May mga tao talaga butata eh. Sige, next question. Tanong po ni Arman Parcon. Okay na pala si Ganda Gail. Dalawa ko dyan minsan, Brad. Para sa'yo, Brad, kailan ba darating ang Panginoong Jesus? Salamat po. Ay, hindi ko alam. Masyado na marami nagkamali dyan. Diretsa alam, masyado na marami nagkamali dyan. Hindi na para ako pa'y dumagdag do sa kaguluhan niya kung kailan man babalik si Jesus. Hindi na para ako pa dumagdag kung kailan man babalik si Jesus. Wala, hindi ko alam. Ganun na lang, sabihin ko lang sa inyo, hindi ko alam. Kasi kahit mismo si Jesus, hindi, baka lumampas. Hindi ko alam, ganun na lang. Hindi ko alam, ganun na lang. Ito yung mga usapan behind the scenes eh.
Pagka mapunta kayo rito. May mga bagay na pinagkukwentuhan dito behind the scenes. Wala lang kayong malay. Hindi nyo alam. Taka yung mga pinag-uusapan sa internet, itong mga question and answer ninyo. Taka na, wala, maliit ito. I will say good 5% lang ito lahat ng mga pinag-uusapan dito pag nandito kayo. Pag pumunta kayo rito, maintindihan ninyo. Pag pumunta kayo rito, may masarap na sinigang ka na, may masarap na kwentuhan ka pa. Yeah. Sige, go next question. Tanong po ni Artemis Jesus Kang Leon. Sir Chai, pag naghari si Kristo ng 1,000 years at binuhay ang mga banal, di na ba sila mamamatay sa loob ng 1,000 years? Parang hahaba ba ang lifespan? Sino? Yung mga binuhay uli, hindi na mamamatay yun. Kasi wala nang kapangyarihan sa kanila, ikalawang kamatayan eh. Yun ang nababasa sa Biblia eh. So, hindi na mamamatay yun. Yung mga nanditong nananatiling buhay, business as usual lang, katulad ng regular na buhay. Kasi wala namang sense na pahabain mo yung buhay ng mga taong nandito sa loob ng 1,000 taon. Ang mangyayari nun, magkakaroon ng population explosion. Eh, isipin mo kung sa loob ng 1,000 taon, di ka namamatay, tas mortal ka. Immortal ka. Tapos nandito ka rin. Eh di ang dami-dami ngayong taong aabutan dito tapos di namamatay. Eh hindi nga eh. Ang nakasulat sa Biblia, may mga namamatay eh. Katulad nung bumagsak yung woodworm o yung ahenho kung tawagin nila, may parang malaking bundok na bumagsak sa lupa. Tapos parang 1/3 yata ng population ang namatay nun. Tapos may pagkakataon pa pumait yung dagat. Sa mga nagbabasa ng Biblia, naiintindihan nila yun eh. Sa mga hindi masyadong nagbabasa ng Biblia at hindi matama sa pagbabasa ng Biblia, wala silang malay dyan eh. Sa loob ng 1,000 taon, magiging ordinaryo yung buhay. Usual pa rin yung buhay. Regular pa rin, gaya pa rin ng dati. Although, there are immortals walking with mortal beings, magiging normal pa rin yung buhay. May mga tao susunod, may mga tao hindi susunod. Ganun pa rin yung magiging ordinaryo ng buhay. Technology, ganun pa rin. May mga bagay lang na magiging out of the usual, gaya nung pagbubukas ng mga tatak, tas may mga bagay na lumalabas galing sa dagat, galing sa ilalim ng lupa, at ng kung ano-ano pa. Pero other than that, panahong mabagabag na kasi yun eh. Yun yung sinasabi sa Biblia, panahong mabagabag na yun. Yun ang sagot ko ron. Bibitinin ko muna kayo ron. Hindi naman kasi ako religious leader, so hindi ako religious leader, ulitin ko, hindi ako religious leader, ha? Nagbabasa lang ako ng Biblia. Kung ano yung mababasa nyo sa Biblia, yun lang din sa akin. Ayoko na interpretation whatsoever. Next question. Tanong po ni Ayo Gravamen, Boss Chay, nakikinig ba kayo kay Bro Eli? Sa lahat, ganun na lang. Sa lahat pinakikinggan ko. Lahat ng sikat na religious leaders pinakikinggan ko. Siyempre, para alam ko yung mga pinagsasabi nila. Ganun. So, lahat ng religious leader pinakikinggan ko. Kasi, alam mo, katulad niyan. Yung katulad ni Job Ventilacion, si Job Ventilacion kasi debatista ng Iglesia ng Cristo yun eh. Mahirap kang hindi makinig dun eh. Diba? Kasi matalinong tao nga. Nagtuturo pa ng Greek at saka Hebrew. Si Eli Soriano, mahirap ka rin hindi makinig dun. Bakit? Question and answer yun eh. Live. Question and answer. Tapos puro Biblia pinapasagot niya. Si Zakir Naik ng Islam, mahirapan ka rin hindi makinig dun kasi pambuong mundo tinatouch niya. May kinalaman sa religious field. Kahit ano pang religion mo, tinatouch niya. Eh si Eli Soriano, hindi niya tinatouch yung Islam eh. Pero si Zakir Naik, lahat ng religion sa mundo tinatouch niya. Willing siya to fight debate. Tungkol sa theology. Kahit na religion, okay lang siya. Ready siya to fight debate. Kasi narinig ko yung tungkol dun sa alleged na debate between Dr. Zakir Naik at saka si Sadhguru. May mga may naririnig akong ganun eh. Although hindi natuloy, pero willing si Dr. Zakir Naik na lumaban ng debate kay Sadhguru. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Genesis Mendoza, Brother, kailan masasabi na mali o tama yung manipulation? May kilala ako na manipulate niya yung... Oh my God, umakyat. Sayang. Ang ganda ng tanong na yun, ha? Oo. Kailan parang manipulate niya yung nanay niya, yun lang. Oh my God. Depende sa resulta. Depende sa gustong mangyari. Kasi laging may behind yan eh. Tignan mo yung behind. Ano intention? Nakadepende yan sa intention eh. Kasi tignan mo, kung hindi ba naman manipulation yung ginagawa natin, in general, ang mga magulang, minamanipulate talaga nila mga anak nila. At normal yun. Kain ka gulay, masarap to. Masarap ba talaga? Tangin. Naalala ko nga yung panahon na, John, kain ka gulay, masarap to. Tapos pag ayoko nito. Okay, sige, pili ka. Kain ka gulay o kain ka chinelas ko? Hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko makakalimutan yun. Hanger, ganun. Hindi ko makakalimutan yung panahon na yun. Pero nag-enjoy ako nung gusto sa kabataan ko na minamanipulate ako ni Uncle. And turns out, yung mga bagay na itinuro sa akin ng matanda, nung bata ako, manipulation,
Ngayon, naiintindihan ko na. And if I only have the mindset that I have now, nung mga panahong kabataan ko, then it will not be a form of manipulation na kailangan pang gawin ni Uncle. Ang mangyayari ng persuasion, kukumbinsihin niya lang ako, madali akong kausap. Nakadepende sa kung ano intensyon. Doon nagkakaproblema yon sa intensyon. Doon din nagiging tama ang manipulation. Nakadepende sa intensyon. Kasi minsan may mga tao, kailangan mo talagang i-manipulate to doing something that they do not want to do. It's because they will not understand it. Hindi nila maiintindihan. Possibly because of boundaries inside their heads, inside their minds. Possibly because of upbringing. Possibly, etc., etc., etc. Maraming bagay na hindi naiintindihan ang mga tao, hindi dahil hindi nila gustong intindihin, kundi dahil limitado sila ng mga bagay na natutunan na nila dati. Ang tawag, limiting beliefs. Doon sa mga pagkakataon na gano'n na may limiting beliefs at urgent na nagmamadali na talaga, you just have to deploy manipulation. Doon ginagamit ang manipulation, pero in general matters, ako personal, hindi ako masyadong fan ng manipulation. Mas interesado ako sa persuasion. Parehas tayo, kasi alam mo ganito ang manipulation sa madalas na pagkakataon, ako makikinabang, madalas sa'yo walang pakinabang yan. Ang persuasion naman, parehas tayo makikinabang. Pero minsan, kailangan mong gamitan ng manipulation para parehas kayong makinabang. Ganon yung konsepto. Sige, next question. Tanong po ni Ansel Shernan Astillero. Hello po, ask ko lang po kung anong pinagmulan ng katamaran o demotivation ng tao. Maraming salamat po, Boss Chay. Ulit? Ano po ang pinagmulan ng katamaran o demotivation ng tao? Marami, sobra. Minsan, you have to check the cortisol level of your body. Minsan, chemistry ng katawan mo yun Minsan naman, dahil tumatanda ka na. Kasi tingnan mo, nung bata ka, sobrang dami mong energy. Ngayon, tumatanda ka na, humihikab ka na kahit live. Diba? Nagising sila bigla Oo. 24 hours wala pang tulog. Understood na yun, naintindihan yun. Pero, alam mo yung maraming pinanggagalingan ng katamaran Marami. Minsan, yung nangyari sa'yo, biglaan. Hiniwalayan ka ng jowa mo, ganun. Tapos hindi ka makakilos. Diba? Although sa akin, hindi naman effective yun. Hindi kasi sapat para patamarin ako nun Pero may mga tao talaga crippled down ng ganun kasi pinaikot na nila yung buhay nila sa jowa nila Ako, ginawa ko mundo yung ko. Pambansang hugot. Yeah, tapos 2 years akong bago naka-move on. Diba? Dun sa panahon na yun, alam mo yung parang hindi ka makakilos Yes. Walang trabaho lang. Anak mo namatay. Diba? Asawa mo ng babae. Minsan, wala lang talagang makitang dahilan kung bakit gusto mo pang mabuhay. Ganun. Minsan ganun Minsan, maraming iba-ibang pinanggagalingan yan, hindi mo ma-center out yan sa isang piraso lang Pero ako in general, tangina, gawa mo na lang ng paraan yung buhay na gusto mo. Minsan ka lang mabubuhay, puta, isang beses ka lang mabubuhay dito. Tapos masyado ka pang maingat. Tangina, sumobra ka na ng ingat, halos wala nang kilos na nangyayari sa buhay mo. Wala ka ng resulta. Tangina, yung bahay mo, hindi mo gusto. Yung paraan mo to transport yourself from one point to another, hindi mo rin gusto. Means of transportation mo, nagko-commute ka. Hindi mo gusto yun. Kasi may mga tao nag-enjoy talaga sa pagko-commute Ako hindi talaga Tangina, motor talaga ako. Ayoko rin ng kotse May mga kotse ako. Ay, putang ina mo talaga. May mga... Wala na, naipit na. Putang ina. Dumulas. May mga ganun lang, may mga sasakyan ako, pero hindi ko talaga gusto ng Hindi ko gusto ng 4 wheels Kasi hindi ko matiis yung traffic sa kalsada. Pag motor, okay. 2 wheels lang talaga ako. Ayoko talaga ng 4. Siguro pag tumanda ako, pag may pamilya na ako, ganun. Pero pag ako lang mag-isa, kasi madalas, mag-isa lang naman nagta-travel Pag mayroong mga ibang magta-travel na kasama ko, tsaka lang nagkokotse-kotse. Pero pag ako lang naman mag-isa, tangina, kung dalawa lang naman tayo, ako, sige, ako, yung ex ko, yung jowa ko dati. Gusto ko lang talaga motor. Mas mabilis makasingit, mas mabilis dire-diretso biyahe, getting yourself from point A to point B in the fastest means possible. Sayang kasi oras pag nagkotse-kotse ka, yung isang oras mo, tangina, 40 minutes lang sa motor, sayang 20 minutes 2 oras mo sa kotse, siguro 1 oras lang sa motor. Ganun. Next question. Tanong ni Gia Mia, last question, Master Chai. Paano ka makakalabas sa toxic na pamilya mo? And anong magiging advice mo para maging strong, motivate ka? Thank you. Bills. Bills. Isa sa mga strongest motivator yan Yung, boss, putang ina ka, magre-resign na ako. Ayoko na magtrabaho, nakakatamad na dito, bahala ka sa buhay mo. Kaso paano ko? Joke lang, boss. Joke lang.
Maraming bills bayarin. ako. Babayaran. Maraming bayarin. Tuition fee. Maraming bayarin. Tuition fee ni Kapit. Paano makakatakas daw sa toxic na pamilya? Tangina, ilan taon ka na ba? Paglampas ka na sa 18 anyos, hindi mo na dapat tanong yan. Lumipat ka na ibang bahay, magtrabaho ka, tapos. Tangina naman. Putang inang kainosentihan ng mga tao. Ako talaga nagtataka. Breadwinner ako. Oh, simple lang naman di ba? Breadwinner ka. Sino ba dapat binibreadwinneran mo? Anak mo. Sino pa? Wala na. Oh. Nanay mo, tatay mo, hindi ko nakakapagtrabaho. Magtrabaho sila. Kung di na nakakapagtrabaho, senior na, okay. Lampas senior, okay. Incapable, PWD, okay. Pero tangina, able-bodied yung kapatid mo. Diba? Lampas 18 na. Hindi naman nag-aaral. Ayaw magtrabaho. May breadwinner ka dyan sa putang inang yan? Tangina, isang lahi kayong papunta ng impyerno pagka nag-breadwinner ka sa mga putang inang yan. Bakit? Kinukonsinti mo yung katamaran nila Kaya tamad kasi nga may nagpapakain, may enabler. Hindi ka breadwinner, enabler ka, tanga, pagka ganun ka. Enabler ka. Magkaiba yung breadwinner sa enabler. Yung breadwinner, ang dapat pinapakain lang yan, yung anak niya kasi walang kapasidad. Obviously, dahil bata, di ba? Less than 18 years old, nag-aaral, walang kapasidad maghanap buhay. At hindi mo rin gusto yung paghanap buhayin yun. Pag nakatikim ng pera anak nyo, tangina, halos di na mag-aaral yan. Pero nagbe-breadwinner ka, tanginang tatay mo, naka 40 anyos pa lang naman, tinatamad lang talaga magtrabaho. Ang nanay mo, ganun din. Nagkukunyaring nag-aalaga ng bata, pero hindi naman na talaga alagain yung putang inang kapatid mo, 18 anyos na. Diba? Sa akin, simple lang ang konsepto Hindi ka dapat nagbe-breadwinner sa mga able-bodied. Hindi ka dapat nagbe-breadwinner sa mga able-bodied na wala namang responsibilidad. Palamunin lang sa mga bahay nila. Pilipinas, matuto ka. Huwag kang tanga. Tangina, binigyan tayo ng Diyos ng utak na mataas kaysa sa puso. Gamitin mo naman. Tangina, common sense naman ng mga tao. Napakalayo sa reality. Nakakapagtaka po, tangina, simpleng common sense lang. Paano ikaw makakatakas sa toxic na pamilya? Lumipat ka ng bahay, magtrabaho ka, bayaran mo sarili mong bahay. Tangina naman, common sense naman yun, di ba? Bayaran mo sarili mong bills. Yung iba kasi, ang sarap-sarap na kasi ng buhay na sinusustentohan kasi sila ng magulang nila, hindi sila makatakas, tapos iniisip nilang toxic yung kamag-anak nila. Alam mo, diretsahan lang, kayo kaya yung toxic. Kayong mga hindi makatakas sa sinasabi niyong toxic na pamilya, kayo yung toxic. Bakit? Nabuburat na sa inyo pamilya nyo. Naiinis na sila ng kasusustento sa inyo. Kayo yung toxic. Hindi sila ang toxic. Nagsasalita sila kasi nasasaktan, nahihirapan sila sa pagiging pabigat nyo sa pamilya. Kayo yung pabigat. Kasi tingnan mo, kung ginagawa mo yung parte mo, magiging toxic ba yung mga yan? At tatanungin mo ba sa akin na paano makakatakas sa pamilyang toxic? Kung ginagawa mo yung parte mo. Diba? Kung kumikita ka ng pera, napakadaling pitikin ng mga tao. Napakadali. Tangina, ikaw, isang grupo sila, lahat sila nangingi ng pera sa'yo, umalis ka. Pero kaya mo tinatanong sa akin yan, malamang hindi ka kumikita ng sarili mong pera. Tapos sasabihin mo, paano makakatakas sa toxic? Tangina naman. Sobrang common sense niyan. Sa akin, sobrang simple ng mundo. Pilipinas, simple ang mundo. Huwag mong pakomplikaduhin. Hindi ka talaga makakatakas pag hindi ka kumikita ng sarili mong pera. Tangina, baka ang tanda mo na umaasa ka pa rin sa nanay mo, sa tatay mo. Tanginang yan. Tapos ngayon, tatanong mo yun, paano makakatakas sa toxic? Iniisip mo sila yung toxic. Talaga ba sila yung toxic? Sila yung nagpapakain kaya sa'yo Diba? Ayaw mo kayang magtrabaho. Diba? Toxic. Putang ina mga tao to. Alam mo, ito pansin ko, yung mga taong tamad, ito common. Yung mga taong tamad, yung mga yan ang iniisip buong pamilya nila toxic. Pero totoo, sila talaga yung toxic. Akala nila chill sila, akala nila relax sila. Relax ka talaga kasi merong ibang nahihirapan para sa'yo. Tangina. Anyways, magandang umaga sa Pilipinas. Nag-live lang ako ng maikse. Gusto ko lang makita kung meron pa akong traction dito sa aking... mukhang gumagana na yata ang internet ko dito. Gusto ko lang makita kung meron pa akong traction dito sa aking social media account na Project 1M. At it looks like meron pa rin traction. Kasi nung mga nakaraan kasi halos walang traction dito. Kasi, syempre, as usual, as expected, hindi naman ako kasi monetize. Tapos, tad pa ako ng violations. So, as expected,
May tanong dito. Sige, go. Last question, go. Last question. Mansa Cariñas po. Ayan. Importante pa daw ba yung virginity? Umakyat na naman. Tapos, yung after daw ng kasal, nalaman na maliit pala si... Ganon. Si Junjun. Oo, maliit pala. Tapos, hindi daw halos maramdaman. Ay, tangina. Magaganon, daliriin mo na lang. Punta ka Christmas party. Hingi ka, lumpiang Shanghai. So, yung tanong ay... Fuck. Alam mo, diretso, ang dahilan kung bakit kayo namang problema sa ganyan, kasi marami na kayo experience eh. May point of comparison ka na nung malaki at saka maliit eh. Pero kung wala kang point of comparison, sabi mo ba maliit yun, halos di maramdaman. Maliban na lang talaga kung tangina may diferensya talaga, diba? Pero kung normal naman yan, ang normal naman na size ng mga Filipino somewhere around 4 to 5 eh. Bihira 6 inches eh. Bihira eh. Eh ako, swerte, Amerikano tatay ko. Ay, gagawin. Naka-live pa po. Sorry. Naka-live tayo. Sa akin, yung konsepto ng diretso, straight out. Sama lang yung loob nyo sa akin dito. Pero, walang kinalaman sa Biblia to, walang kinalaman sa Quran to. This is my personal opinion. Wala akong pakialam sa virginity. Straight, wala talaga. Zero. I give zero fucks sa virginity. Mas ang pakialam ko yung ugali ng tao. Yun ang pakikisamahan mo eh. Yun ang pakikisamahan mo talaga eh. Sa mahabang panahon, yun ang pakikisamahan mo. So, walang pakinabang sa akin ng virginity. Anong pakinabang yan? Okay, dumugo. Ano naman? Diba? Anong pakinabang sa akin nun? Okay, masikip. Okay, ano naman? Diba? Sex is just one part of the relationship. It's not the entire relationship. And although there are research na sinasabi na parang almost close to 50% para sa mga lalaki, yung sexual pleasure, and I will agree on that. Pero that's not the other half. Diba? Oo nga, virgin ka nga, pero putang ina naman yung bunganga mo. Diba? Oo nga, virgin ka nga, pero putang ina ng praning mo naman. Diba? Oo nga, virgin ka nga, pero putang ina naman talagang hindi ka marunong magluto sa bahay. Diba? Hindi ka marunong maglaba. Hindi ka marunong maglinis. Na parehas dapat alam gawin ng magkabilang panig yun, ng lalaki at ng babae. Diba? Yung mga basic principles na, okay, virgin ka nga, pero tangina, wala kang malay sa mundo. Ang boring mong kakwentuhan. Walang laman ng utak mo. Ano pakinabang sa putang inang pepe mo? Diba? Ang masarap dun yung kwentuhan pagkatapos ng libog. Yung libog, that's just one part of it. Yun lang yung umpisa lang. Umpisa. Diba? Kasi physical attraction yan eh. Ang hirap naman kasing makipagrelasyon sa isang taong wala kang physical attraction na parang alam mo yung hindi mo gusto yung pagmumukha nito, ganun. Hindi mo gusto yung amoy ng katawan niya kasi yung pheromone na inilalabas ng katawan ay hindi nagtutugma sa inyong dalawa. Diba? Hindi mo gusto yung makisama sa ganun eh. Magiging miserable buong buhay mo no, kahit pa sabihin mong, alam mo, virgin mo nakuha yan eh. Pero sa akin, ang pinaka-bottom line, ano yung kwentuhan natin pagkatapos ng libog natin? Pagkatapos natin magkantutan, ano pinagkikwentuhan natin? Ano pinag-uusapan natin? Ano yung mga topic going inside our heads? Ano yung mga i-execute natin sa buhay natin? And everything else in between. Sex is just one part of a relationship. Pero it is not the entire relationship. Sa mga taong pinaikot na lang yung buhay nila sa sex, tangina, sex addict na tawag dun eh. Sex addict na yun eh. Lahat na lang ng parte ng buhay mo, umiikot na sa sex, sa kantutan na lang. Wala ka nang ibang alam pag-usapan bukod sa kantutan. Tanga na, there's so many things in this life has to offer. Na hindi na ako masyadong interesado sa sobrang daming bagay na nandito sa mundo. Pero tanga na, sobrang daming interesanting bagay dito. Pag tumingala ka lang sa langit, makikita mo maraming bituin eh. Pero dahil sa sobrang daming light pollution, hindi mo na mga makita kung gaano kalinaw yung ibabaw eh. Pero when you search Google, tanga na, interesting ang mga stars ha. Yung mga microorganisms, 'di ba? Kung paano yung gumagana yung internal combustion ng sasakyan, yung astrophysics, 'di ba? Ang daming bagay na sobrang interesting dito sa buhay na 'to. Yung human tungkol sa ugali ng ibang mga tao without considering kung paano sila nakapag-arrive dun sa ganung klase ng ugali. Ako, curiosity ko yun eh. Bakit kaya ganito ang ugali nitong tao na to? Ano kayang ginawa sa kanya ng magulang niya? Ano kayang ginawa sa kanya ng pamilya niya? Ano kayang ginawa sa kanya ng mga kaibigan niya? Bakit ganito ugali nitong putang inan to? Curious ako sa ganun eh. Okay. Ayan. Okay, bumalik na. Okay. Sorry, naputol yung internet. Okay na pala to. Gumagana na. Okay. Yung internet. Okay. So, gumagana na yung internet namin. Okay na ulit yung wifi namin. Salamat, PLDT. Okay. Yung live mo kahapon, boss. Oo. Tangina yung live ko kahapon, nagkaputol-putol. Sayang, may lumaban sa akin ng debate. Although, hindi nga lang talaga sa mga shader ng debate talaga kasi wala namang kwenta. Pero, Pilipinas, alam mo, just to end the statement, there are so many things in this life
na sobrang, alam mo yun, if you will only notice them, kasi baka yung radar ninyo masyadong mahina. Tangina, radar ninyo umiikot lang sa putang inang kantutan. Okay yung kantutan. Okay din kahit iba-iba pang partner, masarap yun eh. Diba? Pero there's so many things this life has to offer. Ang dami-daming kayang i-offer na itong buhay na to ng mga bagay na sana interesante. Ang problema, pinapaikot mo yung buhay mo sa putang inang kantutan, wala ka nang ibang mapag-usapan bukod dyan. Ang dami-daming bagay na maganda dito sa buhay na to. Yung psychology ng mga tao, yung usapin tungkol kung alam mo, isa sa mga pinaka magagandang masarap pagkwentuhan, paano gumawa ng pera eh. Diba? Pero may mga tao, tangina, mas okay pa sa kanila makipagkantutan kaysa gumawa ng pera. Mas okay pa sa kanilang gawa ng bata, gawa ng responsibilidad, gawa ng obligasyon kaysa gumawa ng pera para yung mga obligasyon kaya sana nilang bayaran at hindi lang yung mga obligasyon ng kaya nilang bayaran, pati yung obligasyon ng kapwa-tao nila para makatulong sila sa ibang tao at makapagturo din sila kung paano gumawa ng pera. Pilipinas, matuto ka, learn from me. And I am learning from you as well. Natututo ako sa inyo, sana matuto rin kayo sa akin. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, ang dami nating pwedeng pag-usapan na mga interesanteng mga bagay bukod sa putang inang kantutan na pagkatapos mong labasan, wala nang ibang laman yung utak mo at wala ka nang kayang ibang pag-usapan. Galingan mo sa buhay, Pilipinas. Minsan ka lang mabubuhay, sulitin mo na to. Juts ka pa. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.